Kung saan mo kinuha ito? Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. And then you're telling me you're a journalist? And you're telling me that you're speaking the truth? Yun. Mr. Chair. Yun kasi, ito yung sinasabi ko, mga kotsero, na ibinabalandra nila yung kanilang opinion as truth, as facts. Ngayon, kung fact siya, huwag ka na magdao. Sinabi mo na fact eh. Total naman, gusto mo ipakita na ito ay fact. Eh di sana di mo na sinabi yung daw. Marami daw. Yes or no lang kasi. Yes or no? Do you have the document under oath? None, sir. Oh, none. It's on the, like I said, it's a... So none, you don't have. Okay, sir. Next time po, What's kukuha next po muna, next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento. Pero si House Committee... Oh, see? Ayan. Yung sinabi niya ni MJ, mga kotsero. That is, actually, sarcastic comment yun. Hindi lang na-pick up nitong. Siguro kasi dahil matanda na sila, kaya hindi na na-pick up. Pero nagpapaka-sarcastic siya doon. Yung hearing kagabi was an eye-opener actually. Kasi it gave me an insight sa kung paano tumatakbo ang isip ng mga DDS fake news vloggers. Panoorin muna natin yung balita ng News 5 tungkol dyan. Sana mga kongresista ang ilang vlogger na nagpapakalat ng fake news online. Ang dalawa sa kanila, napaiyak. Hindi pagsasabi ng katotohanan tama, di ba? Mr. Chair, those are the impressions, not only of me. Mainit ang sagutan ng mga mambabatas at vloggers na dumalo sa ikatlong pagdinig ng House Tri-Committee kaugnay ng pagkalat ng disinformation o fake news online. 8 social media influencers o vloggers ang dumalo, kabilang si Crisette Laureta Chu na isang vlogger. Pinuna ng kongresista ang kanyang Facebook post na sinasabi niyang maraming pulis at sundalo raw ang magre-resign kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan na ni CIDG Chief Major General Nicolas Torre III ang mass resignation sa PNP. Pero sabi ni Chu, gumamit naman daw siya ng salitang daw sa kanyang post. In my training for journalism, the daw is very important, sir. She claims to be a journalist whenever it's convenient. Pati ang post ni Chu tungkol sa umano'y pagpapamudmud ng ayuda sa ilalim ng AKAP sa mga aniyay, may kaya naman, sinita rin. On December 28, 2024, Ms. Crisette, Yes, sir. you said in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Tinatanong kita, kung saan mo kinuha ito? Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. And then you're telling me you're a journalist? And you're telling me that you're speaking the truth? Yun. Mr. Chair. Yun kasi, ito yung sinasabi ko, mga kotsero, na ibinabalandra nila yung kanilang opinion as truth, as facts. Ngayon, kung fact siya, huwag ka na magdao. Sinabi mo na fact eh. Total naman, gusto mo ipakita na ito ay fact. Eh di sana di mo na sinabi yung daw. Marami daw. Tapos sasabihin nila, that's the general impression of the masses. That's the mass impression. Yun daw ay ang ating pananaw. Sinabi lang daw niya yung pananaw ng karamihan. Mas matindi yun. Bakit ka nagsasalita para sa akin? Sino ka? Eh, pananaw ko, hindi naman nagre-resign yung mga pulis na yan eh. Dahil inaresto si Digong. May mga reports pa nga na matagal na silang nag-resign. Ginamit lang itong issue ni Digong para magpabida, magpasika. Paano ngayon yan? Linawin nyo kasi. Pag sinabi nyo opinion, di opinion lang. Don't peddle it as fact. Respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera Therefore, sa if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Ang isa pang vlogger na si MJ Kiambao Reyes, ginisa dahil sa pag-post na peke umano ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings noong drug war ng Administrasyong Duterte. Pinalagan niya ng ilang kongresista dahil wala raw pruweba si Reyes para sabihin ito. Tinatanong po kita kung may dokumento ka bang hawak, wala. Tulad po ng sagot ko kanina, Your Honor. You answer my question, Mr. Chairman. Yes, I'm trying to answer, Your Honor. Sandali po. Yes or no lang kasi. Yes or no? Do you have the document under oath? None, sir. Oh, none. It's on the, like I said, it's a... So none, you don't have. Okay, sir. Next time po, What's kukuha next po muna, next time po, bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan kumuha po muna tayo ng mga dokumento. Pero si House Committee... Oh, see? Ayan. Yung sinabi niya ni MJ, mga kotsero. That is,
is, actually, sarcastic comment yun, hindi lang na-pick up nitong, siguro kasi dahil matanda na sila, kaya hindi na na-pick up. Pero nagpapaka-sarcastic siya doon. Ang sinabi niya, sige po, sa susunod po, bago po ako mag-post, maghahanap po ako ng dokumento na magsasabi na totoo ang mga sinasabi ko. Hindi na po ako magre-rely sa mainstream na balita. That is sarcasm, sa totoo lang. Hindi lang na-pick up nitong dalawa. Siguro nga kasi matanda na sila. Pero mga kochero, eto kasi ya. Si MJ exaggerated the news. Sabi niya, yung mga namatay daw or yung war on drugs, yung mga namatay daw sa WOD, sa WOD, yung mga namatay sa WOD ay peke. It's a hoax. Meron pa nga meron pa nga adjective yun eh. Ano bang sinabi niya nun? Something hoax. Isabihin, peke, napakalaking kapekean daw ang sinabi niya. May balita naman talaga. May balita ho talaga na meron hong nakita sa mga rally ng nitong mga biktima ng WOD na either massive hoax, ayan, massive hoax. May mga balita ho talaga na nagsabi na isa or dalawang mga tao doon sa mga rally ay hindi namatay during the war on drugs. Meron ho talaga. May balita ho talaga yon. So, granted na yon. That's the fact. Pero, mga kotsero, hindi porke merong isa o dalawa na nakitang pangalan na hindi namatay during the war on drugs. Ibig sabihin, yung war on drugs mismo, lahat ng namatay sa war on drugs ay peke. That is a hasty generalization. May nakita ka lang isa o dalawa. Ibig sabihin, lahat na yun, sira na. Human Rights Chairman Benny Abante na insulto raw dito. Your Honor, If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. Pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun eh. Itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga eh. Tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly. Ikaw ang tanga. Hindi napigilang umiyak ni Reyes. Kung hindi ko po alam kung saan niyo po nakukuha yung idea niyo na kayo yung criminal forces. Okay po, tanga po ako, sir. Nakatakdang magkaroon ulit ng susunod na pagdinig tungkol sa disinformation at fake news sa April 8. Nagbabalita. So, napakahaba ng hearing kahapon, around 6 or 7 hours. Para sa akin, mga kotsero, etong parte na to, kasama dun sa war on drugs and fake news and everything, etong parte ng kay Mark Lopez, ang isa sa pinakamalala. Bakit? Kasi yung kanyang sinabi has an effect on national security and geopolitics. Blogger apologizes for claiming the Philippines uses water cannons in the West Philippine Sea. Itong issue ng West Philippine Sea, mga kotsero, walang, sa akin, off limits to. Huwag niyong fake newsan to. Kasi yung unang dalawa, pinagtatanggulan si Duterte. Madaling yun eh. Kumbaga, mas madaling tanggapin yun kasi pinaglalaban mo, tao lang. Pero sa usaping West Philippine Sea, sinabi ko rin to nung kinontent ko si Marcoleta. Usaping West Philippine Sea, off limits yan. Kasi, damay ang buong Pilipinas dyan eh. It's a national claim. This is a topic na dapat iisa tayo ng pananaw. Ito ay isang topic na dapat lahat tayo, regardless of our political affiliation, dilawan ka, loyalista ka, DDS ka, wala kang independent ka, etc. etc. Regardless of your political affiliation, dapat iisa tayo ng mindset dito. Kasi, Pilipino tayo and our loyalty should go beyond the politicians. Hindi tayo loyal kay Duterte, kay Marcos, o kay Aquino, o kung sino man yung mga idol na politiko dyan. Ang loyalty natin dapat nasa bansa, sa Pilipinas mismo. Kaya ako sa lahat ng pinag-usapang fake news kagabi, ito ho ang pinakamalala. Na feeling ko hindi masyado na pagtuunan ng atensyon. Kasi lahat ho ng nakaupo doon, lahat ho ng vlogger doon ay pinagtatanggol si China. Dapat pinagtuunan ng mas malalim na pansin itong issue na to.